Good morning mga kababayan. Live ulit tayo ngayon dahil nais kong bigyan na naman ng reaction itong mga alam naman natin, itong mga pasaway, mga nagbibigay ng kaguluhan at panggugulo sa taong bayan, sa kaisipan ng taong bayan kung saan ba talaga papunta ang katotohanan at ang mga dapat na isang tabi, dapat na unahin ang mga importante. Pero itong grupo talaga ng mga binabayaran ng Duterte, ito ay hindi talaga natigil sa kanilang mga panggugulo para mailihis lamang ang tunay na mga issue. Mga kababayan, live muna tayo kasi nandito ako sa garahe. Papasok pa lamang. Ang reaction ko ngayon ay para ito sa itong pumapapil ngayon at nagpapaepal na si Anjo Iliana. Para sa iyo, Anjo Iliana, bibigyan kita ng advice Kung matatanggap mo, hindi, bahala ka na. Hindi ko na problema yon. Pero ipapaabot ko to sa iyo at sa mga dapat mong samahan. Okay, maliwanag. Anjo Iliana, mas maganda pa sumama ka na lang sa Iglesia ni Cristo. Diba may ikinakasa silang 3 araw na pagrarally kuno para sa accountability. O, diba? Walang pinagkaiba yung mo, Anjo Iliana, sa mga doble kara, sa mga naghahabol ng pera, naghahabol ng atensyon ng mga politiko at ng ibang pagkakapirahan, kumbaga sa racket. Anjo Iliana, sumama ka na lang dyan sa INC rally 3 days, di ba? Sumama ka dyan kay Katunying Taberna, isa ring impostor. Sumama ka dyan kay Marco Beta. Yung mga iglesia ni Manalo. Kaya nga, wala akong nagiging respeto sa inyo. Imbis na bigyan ko kayo ng respeto, imbis na bigyan ko kayo ng atensyon bilang kapwa-tao, bilang kapwa Pilipino, pero sadyang mawawala dahil na rin sa inyong mga ugaling hindi maganda, sa mga ipinapakita ninyo na nonsense. Ibig sabihin, walang maitutulong na maganda sa ating bansang Pilipinas. Taberna, Anjo Iliana, sumama ka dyan kay Tunying sa INC, Sumama ka dyan kay Marco Beta, sumama ka dyan kay Manalo. Dahil puro kayo pasaway. Naghahabol lang naman kayo ng pera, nagpapapansin. Yan ang totoo. Sumama ka na rin, pati si Jason sumama na rin, yung si Duling na walang magawang magaling. Eto mga kababayan, ipinapakita ko sa inyo na hindi ako one-sided. Hindi ako one-sided. Sa mga relatives ko na Iglesia ni Cristo sa INC, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na kahit kailan hindi ninyo ako mahihila papunta sa ibang relihiyon. Magkakamag-anak man tayo, magkakadugo man tayo, hindi ako pwedeng lumiko sa sarili ko kung ano ako. Ipinanganak akong Kristiyano, matatapos akong Kristiyano. Originality, hindi na mawawala sa akin yan. Ipinanganak akong ganito, mawawala man ako sa mundong ito na ganito na talaga ako. Wala akong dapat baguhin. Wala akong dapat iparituki sa mukha para lamang maging gwapo, para lamang katulad ng ibang tao na maging maganda na magpaparituki na kumukuha ng pera galing sa kaba ng bayan at hindi naman sa pinagpagura na sarili. Yan ang totoo niyan. Mga relatives ko, never ninyo ako mahihila sa Iglesia ni Cristo kahit kailan. Dahil nakita ko ang kalakaran sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Manalo yan. Tunying, Anjo Iliana, Jason pati ito si Rowena Buangson. Dapat kayong sumama dyan. Pati ito si Eric Silis. Yung mga
mga si Badoy, yung mga makakapal na mukha, sumama ka na rin dyan na banat bay kasi wala ka namang talagang ibang pinapil. Magpagamit na parang aso, bayaran na vlogger, tapos nagmamalinis ka pang hayop ka. Wag ako. Kaya kong tumbasan ang sino man ang makikipagtagisan sa dignidad prinsipyo. Sa integridad prinsipyo, makikipaglaban ako. Mga relatives ko, yan, pinapaabot ko sa inyo na hindi ako one-sided. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. At babalikan ko itong mga aso-aso na ito ng Duterte. Alam ninyo, ikaw Anjo Iliana, sa dinami-dami ng matitira mo, sa dinami-dami ng paiipalan mo ay si President Bongbong Marcos pa talaga napili mo. Bakit? Nagpapapansin ka na ba? Wala na bang machicha? Galing ka sa pag-aartista, nagkamal ka ng pera sa pag-aarti lamang. Ang pinagpapagura ng mga artista ay easy money. Kunting sayaw, kunting salita, kunting arte, drama, action, pera na. Diyan nga kayo maraming naluloko. Di ba? Katulad ng INC ngayon, 3 days rally. Sumama kayo lahat dyan. Makita natin kung ano talaga meron sa inyo. Kung talagang kaya ninyong palitan si President Bongbong Marcos. Alam ninyo kahit hindi ko binuto yan. Ngayon, suportado ko yan. Gusto ko ang galaw niya ngayon. Gusto ko ang patakaran niya ngayon. Kung meron kayong maikakaso kay Bongbong Marcos, kay President Bongbong Marcos, kasuhan ninyo. Isampa ninyo kahit saan. Dahil gusto ko pang bigyan niya ng kung ako lang pakikinggan, Mr. President Bongbong Marcos, kung ako lang mapapakinggan, hindi laman lahat ng tao magaling. May mga sadyang tao na kapag nagbigay ng advice, may katuturan. May mga tao naman na magbibigay sa iyo ng advice, ikakapahamak mo. Dahil hindi sila titigil hanggat hindi ka napapabagsak. Tandaan mo yan, Mr. President. Ang kalaban mo ngayon ay dati mong kasamaan sa Uniteam. At yan ay funded ng China. Malakas ang mga loob ng mga yan. May nasa likod niya, may nagagastos dyan, may nagsusuporta dyan. Yan ang China. Sa totoo lang. Kaya ang papel nitong si Gloria Macapagal Arroyo at ang asawa niya na si Mike Arroyo, na kahit hiwalay na yan, bakit hindi pa rin ngayon mapaghiwalay ang dalawa? Sa kabila ng hiwalay na sila, di ba? Bakit? Dahil sa connection sa China. Nandyan lahat ang mga transaksyon dati pa noon pa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, itong mga nagpapaipal ngayon, walang ibang gagawin yan kundi pabagsakin si President Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, Mr. President, marami kami na sumusuporta sa iyo ngayon. Basta panindigan mo lamang yung ginagawa mo. Kung tutusin, gumawa ka pa yung di ba sa plenaryo, di ba sa Kamara, merong kongresista, merong senador, di ba magkano yan, lower and upper. Sana magkaroon din sa Korte Suprema, yung makikita mo yung mga selective na mga may integridad, may dignidad na mga nakapagtapos ng abogasiya na may alam sa batas. Kasi alam mo ang Korte Suprema ngayon, karamihan dyan ay aso ng mga Duterte. Konektado kaya na matagal at mabagal ang mga kaso, ang mga proseso. Sa totoo lamang. Dapat nga Mr. President, gawan mo yan ng assistant. Parang assistant ba? Ito yung Korte Suprema, may kaakibat sila, mayroong alalayan na taga-sala ng mga kaso na mga dapat iproseso. Di ba mas maganda yung ganun kung maaari lamang. Kasi hindi titigil ang mga yan na hindi ka mapapabagsak at magagantihan. Kaya nga hindi ko kinakalimutan si Kaper Silapid. Iglesia ni Cristo yun, pero nakita nyo ang dignidad niya. Nakita ninyo ang prinsipyo niya. Nilaban niya ang lahat sa kabila ng kahit anong relihiyon. Iyan na nga yung sinasabi ko nung mga nakalipas ko na live, na hindi tayo dapat gagamit ng anuman na relihiyon, kung anuman na relihiyon tayo meron, gagamitin sa politika, gagamitin sa panluloko dito sa taong bayan sa ating bansang Pilipinas. Okay, maliwanag, Anjo Iliana.
ang sinusuportahan mo na tropang Duterte, malakas ang kapit niyan sa China. Kaya malalakas ang loob niyang bumayad. Katulad nitong sila Bungo, si Bato, dapat inuuna ninyo ito, Mr. President. Paimbestigahan nyo ang status ni Gloria Macapagal Arroyo dahil maraming nakuhang budget yan nung naging ano yan ni Digong sa speaker ba yun? Naging speaker uli siya sa kamera. Di ba? Pinalaya, nagkaroon pa ng posisyon, nagkaroon pa ng pera, maraming pondo. Katulad yan, kahit yan si Saldico. Ang koneksyon ng tropa ng China, katulad ng mga tropa ng Duterte, hindi yan basta-basta matitigil sa panggugulo sa buong Pilipinas. Gusto nila si Sara o maupo para manatili sila sa pera at kapangyarihan. Yan ang totoo niyan. Okay, maliwanag mga kababayan, nandito pa rin ako palagi. Magbibigay sa inyo ng mga impormasyon, magpapaliwanag at magbibigay ng mga komento at opinion. Dahil hindi yan nakukuha sa mga paipal. Hindi ito makukuha sa mga arte at drama. Anjo Iliana, ang kapal na mukha mo. Wala kang pinagkaiba dyan sa mga binanggit kong mga pangalan. Buong tropa ng Duterte ng mga tiwali, mga kawatan, mga sindikato at kriminal. Hindi ka na dyan na naiiba. Okay mga kababayan, hanggat sa muli, magkikita-kita pa rin tayo. Shout out nga pala sa mga galit na galit sa akin sa mga DDS na sabi ninyo, gusto ninyo akong birahin. Gusto ninyo akong patinuin, ikamo ninyo. 2016 pa ako kumakasa. Sabihan ninyo si Pulong, si Basti, duelo kami. 2 versus 1. O kaya si Bungo, si Bato, 2 versus 1. Kaya ipapakita ko sa inyo kung sino ang tunay na nagmamahal sa bayan at lahing Pilipino. Ha? Ganyan lang kasimple yan, logic lang, ha? Sa aking mga relatives na mga Iglesia ni Cristo, hindi mapapantayan ng relihiyong Iglesia ni Cristo ang pagmamahal at pagmamalasakit ko sa inyo. Tandaan ninyo yan. Nandito pa rin ako kahit anong relihiyon meron kayo. Pero wag ninyo akong hihilahin papunta riyan dahil never akong tatalikod kung ano at kung sino ako. Ha? Hindi kayang tapatan ng Iglesia ni Cristo ang pagmamahal ko sa inyo at pagmamalasakit at pag-iingat. Tandaan ninyo yan. Okay mga kababayan, nakapag-live na naman tayo ngayon at nakapagpaabot ng mensahe kung meron mang aral o wala. Kayo lang ang makakapaghusga niyan. Kung may pagkakamali ako, sabihin nyo lamang sa akin at babaguhin ko. Maraming salamat mga kababayan. Isang uppercut lang. Tulog yan si Bato.